Mahal kong Maynila, a city na hindi raw natutulog pero 10 PM pa lang tapos na eksena. Imagine nyo yung Metro Manila kung 24/7 nag-ooperate yung MRT tsaka yung LRT. Hayahayang buhay, di ba? Pero hindi ka ba napapaisip, ba't nga ba may curfew yung MRT tsaka yung LRT? Well, let's spill the tea, because there's more to that. Pero, bago tayo mag-dive sa pangarap na yan, pag-usapan muna natin bakit nga ba natin trip yung mga trend na yan. Tara! Sa kabila ng mga quirks, hindi may kakailan ng light rail transit at yung metro rail transit o yung LRT at MRT kung tawagin natin ay mga unsung heroes ng Metro Manila. Although sardinas nga pagpasok sa tren, at least mabilis yung way to commute, wala pang traffic, plus budget friendly. Pero may sinok. Ang last train, nauuna sa curfew ni Cinderella. Alam mo, imagine you're wrapping up work or school at night and then the train decides na i-ghost ka. Diba? Where's the love? Pero wait ha, bakit nga ba hindi pwede ang midnight train? Well, sabi ni MRT3 Director for Operations Oscar Bongon, hindi raw feasible yung extended hours of operations dahil sa maintenance activities. And come on, let's face it, hindi naman tayo katulad ng ibang bansa na maraming yung fancy, multiple train lines nila. Tayo kasi one line lang. So ayun. Remember back in 2009 when MRT was partying 24/7? At syempre, wala nang ibang mas sasaya pa kaysa sa mga commuters, di ba? Ayun lang. Parang love team na nauwi sa breakup. Alam mo, costs went wild and the 24/7 operations had to take a bow. Sana comeback is real since Quezon City Representative Winston Castelo is also about to extend those train hours and he's pushing for it. And he's not alone. Even in 2014, Senator Ralph Recto was like, let's do the midnight train thing. And noong 2019, the MRT management had a proposal. But alam mo na, nandito pa rin tayo. Okay, so walang midnight train, tuloy ang midnight pain. And speaking of pain, alam mo, these operating hours can cause commuter grievances talaga. So kinausap namin si Rochelle. She's a 5th-year engineering student from PUP. And ang last class niya, guess what? Tumataginting na 9 PM lang naman. At umuuwi pa siya sa Antipolo. I mean, just imagine the hassle. And now, let's hear what she has to say. Regarding naman sa LRT, yung nagmamadali, kasi syempre 9 lang, ang schedule talaga namin, ang last class namin is until 9. So, ang nangyayari, pinapakiusapan na lang namin yung mga prof namin na kung po pwede, before 9 is mapalabas na kami or mapa-out na kami. Kasi maglalakad pa kami from the LRT. Feeling ko, yun yung pinaka-struggle namin kasi nagmamadali. Although, dapat, kung mababalik sana yung dating time schedule ng LRT, hindi na siguro kami aabot sa point na nagmamadali or kaya pang yung time na sana nag-aaral pa kami within the classroom is magagamit pa namin doon. Hindi na mapapa-shorten yung period namin. May times ba na naiwanan ka ng LRT hours? Hindi, muntik lang. Parang last 2 trains na lang yata yun. Kasi hindi rin kasi kami aware kung ano yung last train talaga o ano yung oras ng last train. Yung first face-to-face classes namin, hindi namin siya alam na hanggang 9:30 lang or something. Yung prof namin parang nag-extend pa yata siya noon within ng 9:10, gano'n. So tumakbo kami noon, pero nasabihan naman kami ni Kuya Guard na meron pang last 2 trains. Muntik lang naman. Pag ganito, umuwi na talaga ako. As in, diretso na bahay. Kasi pagdating naman pwede lang naman train yung sinasakyan ko pauwi. Pagbaba ng train, sasakay pa ako. Usually, pagdating kasi ng Masinag, mahirap na sumakay. Kaya, mas ginugusto ko na umuwi din agad. Ilang oras ba yung biyahe mo mula school pa uwi? 30 minutes kasi sa train, 30 to 35 minutes. Pagdating sa Masinag, siguro maghihintay pa ako doon ng mga 10 minutes para makasakay. And then, yung traffic ng Masinag ngayon, abot na ako ng 30 minutes ulit, another papunta ng bahay. So, exactly, mga 1 to 1 and 30 minutes pa uwi ng bahay. Walang train kaya yung mga midnight warriors natin tsaka yung mga late night hustlers, they really struggle finding alternative rides. And sa gitna ng matinding hassle sa traffic, syempre para siyang
Ba't nga naman nauna pang magbaba yung mga trains kesa sa mga concerts, sa mga klase ng mga estudyante, and office shifts, yung mga panggabi. So parang major bummer talaga siya, di ba? Tsaka alam mo, pag Lenten and Christmas season, when you expect those trains to be rolling, they're actually having a chill time doing the repairs. And that leaves commuters with fewer and often pricier options to get around the city. So ayun, as much as we'd love these midnight trains to be real, talagang the struggle continues and we're still in this trainless midnight pain. So kayo ba? Ano bang experiences nyo sa MRT tsaka sa LRT? So share nyo sa amin sa comment section and we'd love to interact with you. And there you have it! Midnight trains, commuter struggles, whatever news, trend, or story. Always remember, there's more to that.